Maayong buntag kinatuntunan. Salamat sa matagusa again niya. Adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Og atong basahon ug balik karon patukuranan sa atong mensahe na makita sa 2 Corinthians 5:21. Akong basahon sa New King James. 2 Corinthians 5:21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. May the Lord bless the reading of his word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this privilege that we can come draw near in your holy presence. We thank you for this opportunity that we can be instructed by your word and through your word. Thank you for this opportunity that we can learn your word, Lord God. Help us, Father. Amo kining masabtan sa yanula mga pagi, tabay kaming ikaw among mas mailhan, ikaw among pasidunggan tungod niini. Kinaot ikaw mahimaya sa among taliwala. Tabang isab kami nga igo kami makatudlo niini ngadto sa uban. Be our teacher today and be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Christ made sin for us. Now, while naghanay tag mga pagtulunan, aron atong masabtan unsa man gyud ang gitudlo sa scriptures din ha, lahion natog approach karon sa atong pag-ila ni Ginoong sa Kristo. Focus lang tag topic and then verse and then atong ilhon unsa may atong makatunan mahitungod ni Kristo with regards to this verse. While at the same time, atong tun-an unsa may buot pasabot niini nga verse. Now, let's start. Christ made sin for us. Si Kristo gihimong sala para kanato, and it's very important atong masabtan ang Dios mo nag-angkon para sa atong mga sala para kita mapasaylo. Now, nagsugod si Paul dere, this is the last verse na ining chapter 5 sa 2 Corinthians. Ug niingon siya, for he made him. Ug kinsa man ang he dinha. Una natong makatuna nini. I don't know if we can finish this today, but salvation plan. The reconciliation plan is the sovereign plan of the Father. Ang plano sa kaluwasan, ang plano sa pagpasiguli, ang amahan mo'y naghanay niya na ang amahan mo'y nagplano. Because, mo ni contrast karon sa kalibutan, sa religion, ang tao na ningkamot, makabot, malipay, mahimuot ang Diyos, para siya maluwas. Pero ang message sa Christianity, ang Diyos mo'y nag-una, para kita mapasiguli. You see? He made him. Kinsa man ang he dinha. Kinsa man ang girefer sa he diha. O kung inyong basahon ang previous nga verse, verse 20, ang Dios Amahan may girefer diha. Ang Dios Amahan naghimo ni Kristo. Sala alang kanato. Gipakasala siya para kanato. You see? Ang topic ni Paul din sa 2 Corinthians 5, diri nga portion, last portion, reconciliation, pagpasiguli. Relasyon nga nabungkag, ulion, sulbaron. Ug ang relasyon sa Dios ug tao, nabugto man tungod sa sala, nay mo initiate ni anang pagpasiguli, pag-uliay. Ug kinsa man ang nagpasiugda para mauli ang relasyon sa Dios ug tao. Kinsa man ang nagtrabaho para mauli ang relasyon ug tao, para madugtong ug balik ang Dios ug tao. He made him, God the Father, the puro S, sovereign plan of the Father. It's the sovereign plan of the Father before the foundation of the world. Nga ang anak mo'y mahimong perfect sacrifice. You see?
para mapisiguli ang relasyon sa Dios ug tao. Ang amahan nagplano, ang amahan nagpasiugda niini nga dakong trabaho sa pagpasiguli. Walay reconciliation mahitabo unless ang Dios mo'y mupasiugda niini. Unless ang Dios mo'y magsugod niini. Siya ang angay mo design, siya ang angay mo plano sa pasiguli ug mo execute niini. Tungod kay dili man ego ug wa may ikahatag ang tao. Kay ang tao sinner naman. Wa may mahatag ang tao, mahimo ang tao nga makaproduce ni anang peace nata Dios, peace nata God. O sa scriptures, it's not that what we do or what we don't do. Tungod kay even sa religious aspect, ang tanan natong maayong buhat, filthy rags raman atubangan sa Dios. Bisag unsa nato kamaayo, kabuutan nining kalibutan na, tungod kay ang Dios perfect, holy, sinless, wa gyud tay ma-offer niya nga perfect og sinless. Mao nang ang Dios dapat mo'y magpasiugda para masiguli ang Dios ug tao. You see, ang kalibutan karon puno sa mga relihiyon nga ang concept, nga ang pagtuo, ang tao maningkamot, kay ang Dios suko, ang tao maghimog paagi para mawagtang ang kasuko sa Dios, para mapasaylo siya sa Dios. Daghan kaayong religion nga mao nang concept, mao nang gituuhan. Muhimo ko sa may akong himuon maayong buhat, or mo involve ko og religious activities, mag-offer ko dagko nga offering or project. No. Para maibanan ang akong sala, para mapasaylo ang akong sala. No. Di gihapon na moabot ngadto sa Dios nga makalipay sa Dios kung ang imong purpose mapasaylo imong sala og maibanan imong sala. Kung mo na imong purpose sa paghatag, sa imong pag-join og religion, di gihapon na kaabot sa Dios kay hugaw man ang tanang gikan sa tao, kay ang tao makasasala man. An offering has to come from God. Kung naa may maka-devise unta og plan nga kumbaga successful maka-reconcile sa relasyon sa Dios ug sa tao, ang Israelites, you see, ang mga Jews sa Old Testament gitagaan sa balaod, gipili sa Dios. Ang Messiah ngadto kanila na tao, ngadto kanila nagpaila. Napay daghan sa Romans 9 gimension dinha ni Paul. Kung naaon tay makahimog pamaagi, procession, rituals, ceremonies nga gikan sa tao initiate ma-offer sa Dios, mas daghang nahibaw-an kining mga Israelites kaysa ila nagpaila ang Dios, sa ila naghatag og balaod ang Dios. But even the Jews, wala ka-achieve ni anang reconciliation, pasiguli sa relasyon sa tao ug sa Dios. Pinaagi sa ilang kaugalingong buhat because it's not by works. You see, even si Paul sa Romans 10, nag-ampo. Romans 10:1, even si Paul, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. You see, with all the knowledge and truth nga gihatag sa Dios from the Old Testament, pag-abot sa New Testament mo, gihapon ang pagampo ni Paul, malupas
maluwas untang taga-Israelites. And do you know, grabe unsa ka religious kining mga Hudiyo? Aning the ultra-Orthodox Jews, how rigid sa ilang pag-practice niining balaod. Kung naa may makahimog pamaagi, steps, guidelines nga iyang ika-advise sa tao, morning buhata, morning imong himuon para mapasiguli ka sa Dios, nga initiate gikan sa tao, ang mga Israelites, kaysa ila nagpaila ang Dios. But even sila, wala ka-achieve nining reconciliation. Kay pag-abot ni Paul, panahon ni Paul, New Testament, pag-ampo gihapon ni Paul, luyo pa man nga naa nilang Old Testament, luyo pa man nga naa nilang balaod law, luyo pa man nga naa nilang mga prophets. Ang mga gipangsugo sa Dios para magmantala pag-prophesy truth, mga Jew, mga Hudiyo. Ug luyo pa man nga ang Messiah gikan nila ug una nagminister sa ilaha, nagampo gihapon si Paul, my heart's desire and prayer to God nga maluwas ang Israel. Kay nga naman, verse 2, bisan pa man silang pagkarelihiyoso, bisan pa man nga daghan kanila for thousands of years, generations, sigig offer og sacrifice, nga naman, verse 2, kay ako saksi, nga sila adunay mainiting tinguha sa Diyos. Paul knows they are very zealous for God. They have a heart for God. Na sila'y kasing-kasing paglipay sa Diyos. But, naida kong apan kini dili sumala sa matuod nga kahibalo. But all their religiosity is not according to truth, to true knowledge of God. Not according to knowledge. Naa sila'y zeal, naa sila'y passion, naa sila'y desire to please God. That's why they're religious. Pero ang ilang mga gipang buhat, dili insakto, not according to knowledge, not according to truth. Ila ramang kaugalingong initiative. Wa sila ka-realize sa true intention and design of and plan of God. Nga ang reconciliation gikan sa Dios, dili tao magpasiugdan ini. Verse 3. Kay tungod sila wala makahibalo sa pagkamatarong sa Dios. Og hinuon nagtinguha sila sa pagtukod sa ilang kaugalingon sa pagkamatarong sa Dios. They don't know God's righteousness. Ang ila hinuong gihimo, pinaagi silang kaugalingong paningkamot, pinaagi silang kaugalingong pagkarelihiyoso, pagka-observant na anang ilang ceremonies, rituals, processions. Kaya abi nila ang kaning mga pagkarelihiyoso, kaning mga pag-observe niining mga feast, festa, ceremonies, rituals, maunay paagi para moabot ang Dios. But the law, ang practice sa law, dili design o intention sa Dios nga maunay makapasaylo sa tao. It's just a picture, a shadow, a type of the Messiah. Ang nahitabo, sila sa ilang kaugalingong paningkamot, abi nilag ang ilang gihimo, ang act mismo nila, ang ilang pagngadto sa templo, ang ilang paghalad, maunanay makalipay sa Dios. Wala sila mo submit, wala sila magpaubos sa pagkamatarong sa Dios. Wala sila mo accept sa Messiah. Sa plan sa Dios nga ang Messiah mooy mag-offer ultimately. Nga ang ilang practice, mag-offer og animal sacrifice, is just a future picture unsay buhaton sa Messiah og to show that ang bayad sa sala kamatayon.
Every time sila makasala, mo-offer sila sacrifice to remind themselves, ang bayad sa sala kamatayon, someone has to die because I commit sin against God. O ang nahitabo man, ilan ang gisaligan ang ilang gihimo. Ilan ang gisaligan ang ilang kaugalingong paningkamot, ang ilang pag-offer, ang paghatag nilag sin offering, ang ilang pagkarelihiyoso. Wa mo paubos sa pagkamatarong sa Dios nga ang Dios ray muluwas nila, ang Dios ang ilang saligan nga moy mo. Ang ilang gihapong kaugalingon may ilang gisaligan. Ug mao ang false religion. In a word, kaugalingong pagpaningkamot, kaugalingong tinguha. Pero dili gyud maka-achieve o pagpasiguli sa relasyon sa Dios ug tao. Di gyud na mahitabo kay ang tao makasasala, ang tao walay mahatag sa Dios nga perfect. Kay ang makasatisfy sa Dios nga offering is perfect. That's why it's God, the Father, sa iyang grace, sa iyang mercy, sa iyang love, He made Christ sin for us, the perfect sacrifice, who knew no sin. It was God's plan. It was His sovereign plan for salvation. Ang Amahan mo'y nag-design niini, ang Amahan mo'y nag-initiate niini, ang Amahan nag-execute niini nga plan, nga si Ginoong si Kristo magpakatao, magpakamatay para fully substitute sa sinful humanity. Ang kamatayon ni Ginoong si Kristo dili accident, dili tungod kay nay nagreklamo niya. It was all planned by God. God purposed it. God designed it. That's a necessity. Tungod kay siya raman ang nasayod, kay siya man ang Dios nga nag-require og perfect sacrifice, siya ra ang nasayod unsay makasatisfy niya. Unsay offering nga perfect para kaniya para masatisfy ang iyang justice. Apan Jesus was also willing. Jesus was willing to do His part willfully. Dili kay napugos siya. Momitang sa John, napuno diha sa John, I came into the world to do the Father's will. John 18:11. So Jesus said to Peter, dakpo na unta si Ginoong Hesus, nya mo daw gislice ang dunggan sa usa ka soldier, ug mao ni niingon si Jesus, Peter, hipusa na ang imong sword. Shall I not drink the cup which my Father has given me? But pasabot ni Jesus, di ba ko angay mo go through ni Peter, wa ka mahibaw, nga kining pagdakop niya nako, kining paglansang, hanay og plano ni sa Amahan. Busa Peter, ayaw sila pugni nga dakpon ko. He was willing to go through for sinful humanity, for us. Munang sa Hebrews 10:5, si Jesus nag-ingon, therefore, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire. If you can remember, almost 2 years ago, ato ning gisgutan, but a body you have prepared for me. Ang desire gyud sa Amahan, dili gyud nga ang tao magsigilag offer og sacrifice, sin offering. Ang giandam gyud sa Amahan, lawas. But pasabot, plano na daan sa Amahan nga magpakatao si Kristo. Dili gyud ang animal sacrifices, sin offering mo gyud desire sa Dios tungod kay corrupted naman pud ning tibok nature because of sin, affected sa corruption.
but a body you have prepared for me. Father, nag-andam ikaw glawas para kanako, but pasabot amahan, na time nga magpakatao ko. See, wala pa matao si Christ. Only God ang makatawag sa second person, sa Trinity, magpakatao, magpaubos, magsulob og lawas nga sama kanato, nga mahimong obedient to death, even death on a cross. Only God the Father could ask the second person of the Godhead to do that. Only God could design atonement for sin nga makasatisfy sa iyang justice. Tungod kay siya raman ang nasayod, unsay makasatisfy. What it takes nga masatisfy ang iyang justice. Siya ra nasayod, unsay makahupay sa iyang kasuko. Mo nang ang tao, wa gyud igong mahatag ngadto sa Dios para mahupay ang kasuko. Ang Diyos lang, ug salamat na lang nga ang Diyos naghatag sa iyang bugtong anak. Siya nag-initiate. Ug angay ni natong masabtan para ato pong matudlo ngadto sa uban. Nga kung ang tao gusto mapasiguli iyang relasyon ngadto sa Dios, iyang dawaton, iyang i-recognize nga naghimo naglakang ang Dios. Ang tao dili na angay maghimo paglaing paagi. Kay ang Diyos ramay nasayod, unsaon niya, mahimong madawat niya ang usa ka sinner, nga ang usa ka makasasala, makalingkawas niining silot sa sala. Siya raman ang nasayod. Siya ra ang nasayod unsaong pagsulbad sa dakong problema sa tao, nga mao ang sala tungod kay nahagbong man si Adam ug si Eve. Corruption, because of sin, ning invade sa tibok personality sa tao and the whole creation. Only God can solve that. Only God knows how to do that. And that is why nag-initiate siya nga mapasiguli ang tao. Ug sa pag-abot sa panahon nga makomplete ang pagpasiguli sa tao ug sa Dios, hasta man ang kabuhatan maka-experience, there will be new heavens and new earth. Maunang, kung ang kalibutan karon nagbibigay man niya ng Ebanghelyo na ng mga Kristohanon, foolishness man sa ilaha ang gospel, but ang gospel, maunay the purest and greatest wisdom sa usa ka balaan nga Dios, masulbad ang problema sa tao sa pagkamakasasala sa tao, nga madugtong balik siya sa usa ka balaan nga Dios. Mao bitang God so loved the world that He gave. The Father planned. It's the Father's sovereign plan to save sinful humanity by giving the Son. Mao nang si Paul, in different terms, sa Romans 5:8, gipakita sa Dios ang iyang gugma. Ang Dios nagpasundayag siyang gugma. Nagpasundayag siyang kaugalingong gugma, alang kanato, nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. See, God demonstrates His love toward us. Gikan ning tanan sa gugma sa Dios. He made Him who knew no sin for us. It's God the Father's plan. Ang Amahan nag-initiate niini because He loved us. Mabitang si Paul sa Ephesians 2. Niingon, but God who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, is great love. Tungod sa iyang kadato, dakong gugma, nga gihigugma ka nato, Verse 5, bisan patay pa kita sa kalapasan, nagbuhi ka nato, kauban ni Kristo.
Pinaagi sa grasya na luwas ka mo. Because of His great love. God loves us so much. Wa niya pasagding kalibutan nga maglunang na lang sa sala. He made a way. Nanay planong daan, nag-andam na sa daag lawas para sa iyang anak nga may mahimong offering. Mabitaw sa chapter 1, verse 3 sa Ephesians, kinsa may angayng pasalamatan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Mo nang angay pasigdunggan ang Dios Amahan, kay ang believer nakadawat og hilabihang daghang spiritual blessing diha og pinaagi ni Kristo. Continue, verse 4. Just as He chose us in Him, see, before the foundation of the world. It's God the Father's plan. Nag-choose kanato diha ni Kristo. Nga adunay mga tao nga mahimong balaan without blame sa iyang atubangan. Verse 5, ang Amahan mooy nagpili kanato nga maadapta as sons. It's all the Father's sovereign plan. Everything is to the praise of His glory. Different sa ubang religion sa kalibutan. Ang religion, ang concept, ang belief, maoning even sa Pilipinas, no, sa panahon ng mga kusog pamutuog diwata or nga ang Dios suko man, so maghatag tag offering na tayo himuong ritual para maapis ang kasuko ni ana nga Dios. Magsimba, mag-offering, maghalad og dugo para maapis ang kasuko sa Dios. But here, atong makita God sa Bible, He loved the world so much. He was willing to give His Son para magpakamatay puli nining makasasala nga katawhan. Siya ang naghanay niini nga plano. Siya ang nag-execute niini nga plano. He made Him who knew no sin to be sin for us. Mo ni ang atong Dios. Puno sa gugma, puno sa kaluoy. Siya ang nag-initiate para mapasiguli ang Dios og tao. Ang buhaton na lang sa tao, accept, acknowledge, recognize this God. Ang tao dili na magsalig sa unsay iyang mahimo para maapis ang kasuko sa Dios. Kay ang Dios na naghimog paagi, masatisfy ang iyang wrath na ining sin. You see, 1 Timothy 2:4, speaking about God, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang tinguha sa Dios, maluwas unta tanang tao, ug nga makasabot ni ining kamatuuran. Kamatuuran, God's righteousness. It's not righteousness through human effort, kundi righteousness nga gikan sa Dios. Kay tungod Dios may maghatag niini. Kay Dios may nag-initiate niini. Accept and believe in this God through Lord Jesus Christ. Maoray angay buhaton sa tao. Ang tao di naangay magsalig sa iyang mabuhat. Kay kung ang tao, Ginoo plus works, actually nag-defeat sa iyang belief sa Ginoo. Kay iya mang gidugangag works. Na may sigurista kunuhay. Para siguro, mutuo ko ni Kristo, tuo pug ko ni anang relihiyon, pagka-relihiyoso. Pero sa imong pagdugang ni Kristo, nagpakita nga wa jud ka mosalig ni Kristo. O dili man mosugot ang Dios niya ng half-hearted belief.
That's why ang Ginoo nag-ingon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kaya di siya gusto na ikumpetensya. Only Him. Dili sa imong kaugalingong paningkamot. Og mao ning good news. Tungod kay ang Dios na naghimog paagi, masatisfy ang iyang justice. Ang buhato na lang sa tao, tuuhan kini nga Dios. Ang good news, nga ang Dios mo'y naghimo sa plano alang sa kaluwasan sa makasasala nga katawhan. Mao nang good news. Kaya ang tao di na maghimog paagi. Igo na lang sa pagdawat ug pag-acknowledge. Kay wa man gyoy mahatag ug mahimo ang tao nga masatisfy ang Dios. Ug unsa may cost sa Dios para masatisfy ang iyang justice. Sa Ezekiel 18:20, the soul who sins shall die. Sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang Dios nasayod sa requirement. Ang bayad sa sala, ang silot sa sala, kamatayon. Death ang requirement sa Dios. O gipaklaro na sa Dios sa Old Testament nga death ang silot ug bayad sa sala, pinaagi na anang ilang sin offering og mga animals. Pila ka libo or milyon ka animals ang namatay tungod sa tanang population, mag-offer man sila individually sin offering at least once a year. Panahon sa Old Testament. Og pila ka hundreds of years na nila gi-practice ang sin offering. Pila ka years nga hundreds if not thousands of animals ang dugo nig-ula dito sa temple because it's God's way of showing the wages of sin is death. The soul that sins shall die. Ang requirement sa Diyos, death. Someone has to die kung i-rescue ng sinful humanity. Death is required. Death is the penalty of sin. Ang animal sacrifices, wala gyud kakuha katangtang sa ilang sala. Ug dili to mo'y intention sa Dios nga maoy ang ilang paghatag og offering, pag-involve ni anang practices, ritual ceremony, maoy makaapi sa kasuko sa Dios. It was God's way sa term pa ni Paul, schoolmaster, while wala pa ang Messiah. Moto'y paagi sa Dios pagpakita nga mao ni ang buhaton sa Messiah. Mag-ula sa iyang dugo para masatisfy ang justice sa balaan nga Dios. Dili gyud intention sa Dios nga for eternity buhaton sa tao, nga gikan sa tao ang offering nga makasatisfy. Ang sin offering, animal sacrifices, symbol lang to. Ang balaod, picture, shadow lang to sa Messiah. Sa buhaton sa Messiah, sa i-accomplish o ma-accomplish sa Messiah. Because one day, the Messiah will come. Salamat na lang, nang-abot yun ang panahon, nang-abot ang Messiah, ang manluluwas. And Christ was willing. John 10:17, again. Therefore my Father loves me, because I laid down my life that I may take it again. My Father loves me because I was willing to lay down my life. Si Christ, ang second person of the Godhead, you see, plurality of persons sa Trinity. He was willing. Dili ingon kay napugos siya. Verse 18, no one takes it from me, but I lay it down myself. I'm willing. Ako lang. Ako may gahom sa paghatag sa akong kinabuhi ug ako may gahom sa pagdawat niini pag-usab. He gave His life willfully. It's the Father's plan. And thank God,
Second person sad sa Godhead was willing to humble. Unsa na lang yun ang pagpaubos ni ining usa ka balahaan. Dungganon nga Dios. Can you imagine that? The creator of the universe, ning kanaog, may magpakamatay sa sinful humanity. It's God's plan. That's our first lesson. Back to our text. He made him who knew no sin. God the Father made Christ who knew no sin. Second, nato nga makatunan niining a verse, especially about Christ. Christ was sinless. Christ, the sinlessness of Christ. Ganina, the sovereign plan of the Father. Here, atong makatunan, the sinlessness of Christ. He made him who knew no sin. Ang him din si Kristo, o ang description ni Kristo, who knew no sin. He's sinless. Sukad kaniadto og sa walay katapusan, Christ is sinless. Was sinless. Sinlessness of Christ. Walay sala. Maunang siya ang takos nga mo-offer tungod kay sinless man siya. Mao may makasatisfy sa amahan. Maunang ang tao walay ika-offer kay sinner naman ang tao. Wala naman siya ma-offer nga perfect og sinless. Maunang si Christ tungod kay siya sinless, gikinahanglan nga magpakatao para mamatay. Kung di siya magpakatao, di man siya mamatay. Kung di siya magpakatao, di po siya related sa tao. Di siya mahimong related sa tao tungod kay ang angay mamatay, tao man. Ang angay mamatay is man. That's why Christ, angay nga magpakatao. Mo nang nagpakatao si Christ. Kay tao dapat ang mamatay, kay tao ang silutan. He cannot be a perfect substitute kung wala siya magpakatao. That's why He's the perfect substitute. Substitute, mo atong third point, Lord willing, next Sunday. Why sinful person nga worthy substitute nga mag-offer siyang kaugalingon para mo'y mamatay para sa tanan? No sinner could die for another sinner. Tungod kay maghalad una siya para siyang kaugalingon. Kinsa may muhalad para siyang kaugalingon? The soul that sin shall die man. There had to be a sinless offering. And it had to be human, tungod kay man ang nakasala, ug man ang angay silutan sa sala. Pero dapat man nga sinless ang mag-offer og sacrifice para masatisfy ang justice sa Dios. So it had to be a sinless man. Ug para naay mahitabo nga sinless man, God made a way. He made him who knew no sin to be sin. The only way nga naay mahimong sinless nga man, mao nang naay Dios nga sinless nga magpakatao. Mao nang si Kristo nagpakatao. And He was sinless. Him who knew no sin. Mao nang design sa Dios. Mao nang second member sa Trinity, sinless and perfect, equal with the Father, equal with the members of the Trinity, nagpakatao ni nga kanaog dinhi sa kalibutan. Wala siya human father. Ang iyang pagkaanak dili tungod ni Joseph o ni Mary, no. Mao nang virgin born siya. But he has to have a mother para human siya.
Dapat mataw siya sa usa ka babae para tahaw siya. Pero wala siya'y amahan na conceive siya nga dili pinaagi sa lakig babae. It's the Holy Spirit empowered Mary nga ma-conceive siya. That's why he's virgin born. Mabitang nahibong si Mary, unsao man ako pagpanamkon, I knew not a man. Wa man ko, wag ang no, diha ang knew, dili buto sa tuong kay lalaki. Kundi, wa man siya sexual relationship sa usa ka lalaki. Unsao man ako pagpanganak. Even si Joseph, sa pagkahibaw, buntis si Mary, di unta siya magpakasal. Pero ang angel nagingon, no. Kasi siya, Belang Espiritu Santo, may nagahom ni Mary. Christ was not because of Joseph and Mary. But Christ has to be human, man, maunang na siya'y mother, human mother, pero wala siya human father. Manang nagpakatao, manang sinless human being, manang God-man, fully God, fully man, si Christ. Dili half God, half man. Wala mawagtang ang iyang pagka-Diyos, bisan pa man nagpakatao siya, giveiled lang, gitabunan lang ang iyang glory, ang manifestation of deity. Gitabunan. While nagpakatao siya, Diyos gihapon siya, ug wala mawagtang ang iyang pagka-Diyos. Even sa Old Testament, gipicture ang pagka-sinlessness ni Christ sa Messiah. Unsa may requirement kung magpili sila sin offering? A lamb without spot and blemish. Tungod kay nagpicture na sa perfect offering nga mao ang Messiah. Requirement gyud para sa sin offering, dili piang, dili way puntik-puntik. Pangitaon gyud nilang pinaka-best nga may ilang i-offer. Mao ilang i-highlight paulaon og dugo didto sa temple or sa tent pa, sa wala pa ang temple. Ang substitute nga mahimo nila has to be perfect. Tao, magpakamatay para sa tao, pero kining tao nga magpakamatay para sa tao has to be perfect, sinless. Ug mao na si Christ. Mao nang si Paul ningingon sa Galatians 4:5, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Mo nang pag-abot sa saktong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. See, Christ is eternal. Mo na atong last. Nagpakatao siya because He has to be a man to die on the cross to redeem those who were under the law. Ang pagpakatao ni Christ to redeem, to purchase those who were under the law. O kinsa maning under the law? It's not just the Jews. Ang tanang mga tao under sa balaod sa Dios. Ang makasasala angay mamatay. Tanang makasasala angay mamatay. O salamat na lang ang death ni Christ is for all, not just for the Jews. So Jesus Christ, nga walay sala, ning kanaog, nagpakatao, nga wala gihapoy sala. You see, even ang testimonies, we're almost done, even ang testimonies sa unbeliever, nag-testify sila, nag-witness sila, nga may sala si Christ, si Pilate, panahon sa gireklamo siya sa tao, nga padung na siya gilansang. Si Pilate, Luke 23 verse 4. Ang sa gingon ni Pilate, I find no fault in this man. Verse 14, ikaduha. Og siya mingon kanila, gidala na pagbalik si Kristo. I have found no fault in this man again. Ikatulo, verse 22. Og sa ikatulo, miingon siya kanila, unsa man nga daotan ang nabuhat niining tawhana, wala ako'y nakita nga hinungdan nga patyon siya. Even Pilate, dili unbeliever, dili follower ni Jesus Christ, wala gani kakitag hinungdan nga angay patyon si Kristo. Now, the thief on the cross, the other one, katong gilansang na sila,
Niingon ang usa kay matarong ang atong hukom, kay gidawat nato pagbalik ang atong gibuhat apan kini nga tawo walay nabuhat nga sayop. See? Even unbelievers nga wala pakaayo kailan ni Christ, kining tawhana walay nabuhat nga sayop. Ang centurion, tong soldier below, verse 47, sa pagkakita si centurion sa nahitabo, gidayeg niya ang Ginoo nga miingon, matuod gayod, kini nga tawo matarong. This man is not a sinner. This is a righteous man, ang kaning gilansang. Dili lang gani ang mga unbelievers, mo na ilang comment, mo na ilang testimony, mahitungod ni Christ. John the Beloved, for 3 years, nakauban ni Jesus Christ sa iyang ministry. 1 John 3:5, and you know that He was manifested to take away your sins, and in Him there is no sin. Walay sala si Kristo. He's sinless. That's why He's the perfect offering. And even the writer sa Hebrews, nag-affirm, Hebrews 4:15, kay kita walay usa ka labang sacerdote, high priest, nga dili makahimo sa pagpakiganto sa atong mga kaluyahon, kundili gusulay na siya sa tanang bahin, sama sa atong pagsulay, apan walay sala. Even Christ was tempted in all points as we are. Christ was also tempted in all points, sama kanato. Samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Yet, wala siya sala, bisan pa man gitintal siya. Ang testimony sa unbelievers o iyang mga followers, nagpakita o nagpamatuod sa iyang pagkawalay sala. Sinlessness. Christ was sinless. That's why His perfect offering. For He made Him who knew no sin to be sin for us. God the Father's plan that the sinless Christ will be made sin for us. Now let's close on this portion. To be sin. God made Him who knew no sin to be sin. Unsa ibig pasabot ni ana? Ang Diyos angay silutan ang sala. Pero kung silutan yang mga makasasala, tanang makasasala, way mabilin nga tao diri sa kalibutan. Mag-antos tanan ngadto sa impierno sa walay katapusan. Ug mao nang naiangay mag-substitute para sa mga tao. Para naapay mabilin nga mga tao naay musab sa makasasalang katawhan, ug dapat ang sab sinless. Ug ang substitute mooy panisyan instead of kining makasasalang katawhan. Ug unsa may ibot pasabot nining He made Him to be sin. It doesn't mean nga si Kristo na himong makasasala. It's important. Ato nang gihisgutan kaganina, nga wa gyud sala si Kristo. Ug ang amahan di gyud maghimo, it's dili mag-make sense kung himuon niyang sala si Kristo. So ibot pasabot nining He made Him to be sin. Dili ibot pasabot niya na nga si Kristo ning break sa balaod sa Dios. Di ibot pasabot niya na nga si Kristo nakahimo og sa laod batok sa Dios. Isaiah 53 nag-introduce kanato nini. Unsa may ibot pasabot nini pag-ingon nga ang amahan gihimo si Kristo nga sin. He made Christ sin for us. Isaiah 53 verse 4 and 6. Surely He has borne our griefs. Borne, carry, gialsa, gipasan. Siya ang nagpasan sa atong griefs, siya ang nag-carry sa atong sorrows. Verse 5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him,
and by His stripes we are healed. Verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Morning bot po sabot nining, He made Christ sin for us. Ang sala nato, iyang gihatag ngadto ni Kristo. Ug si Kristo mo'y nagpas-an sa atong sala og silot sa sala. Dili bot pasabot makasasala na si Kristo ug nahimo siya makasasala. Iyang gi-credit, iyang gibutang ngadto sa sala. Si Kristo mo'y nag-angkon sa atong sala og sa silot sa sala. Nga angay unta para kanato. It was our sin nga iyang gipas-an didto sa cross. It was our sin nga iyang giantos ang silot sa atong sala didto sa cross ug sa iyang kamatayon. Ang Dios nag-treat ni Christ as if siya ang nakasala, siya ang makasasala, by making Him pay for the penalty of sin. Bisan pa mag-inosente siya. Gipaka makasasala si Kristo nga siya ang gisilutan sa Amahan, bisan pa magwala siya sala. Maunang He made Christ sin for us. Gitreat siya sa Amahan as if siya ang nakasala, ug nga ang tanan nga mutuo ni Kristo didto i-credit ni Christ ang sala. Si Kristo mo'y nagbayad kumbaga sa atong utang. Kita ang nakautang, pero gaangkon niya tanan natong utang, hangtod sa future natong mga utang, siya ang ningbayad sa atong utang. Mao na nga picture. Siya ang gipanuktan sa Amahan para sa atong utang. Ang tanan nga mutuo kaniya, ang Amahan ngadto manukot ni Kristo ug nanukot ni Kristo. Ang tao nga makasasala. Kung wa ka madugtong ni Kristo, wa ka madugtong sa Dios, ikaw panuktan sa Dios. Imong utang bayad. Ang sabi may bayad, life. So, kung wa ka madugtong sa Dios, kay wa ka makadugtong ni Kristo, imong ibayad imong life ngadto sa impierno. Pero kung ikaw nadugtong ni Kristo, ning dawat ni Kristo, ang imong utang ang Dios ngadto manukot ni Kristo. Di nakapanuktan sa Dios. Morning, He made Him who knew no sin to be sin for us. Morning substitute. Di natas panuktan, tungod kay ato namang giangkon, siya man ang nagbayad sa akong sala. Siya ang akong manluluwas. Ang Amahan ngadto nanukot ug manukot ni Kristo. Dili na nato. Mo nang dili nata silutan. Mo nang dili nata mahiagom sa dakong silot. Kay naa na may nagbayad sa atong sala even sa future. He made Him who knew no sin. And we will close there. Unsa na lang ka-gracious sa atong Ginoo. Unsa na lang ka-gracious sa atong Dios. Ug ang challenge mga igsuon, kung wa pa ka madugtong ni Kristo, dawata si Kristo. Because He is God's plan of salvation para sa tanan. Ang Amahan naghanay og plano, and the Son was willing. And the sinless Son maoy perfect offering, kay sinless man siya, nga makasatisfy sa justice sa Amahan. Ang angay lang buhaton sa tao, dawata tuuhi si Ginoong Kristo. Ang kuna nga siya ang imong manluluwas para dili nakapanuktan sa Dios sa imong utang bato kaniya. It's not religion, my friend. It's not rituals, it's not ceremonies, it's not unsay atong ikabayad, pilay atong ibayad, mabayran, dili mabayran ang atong kalag. Ang Dios nag-initiate na para mapasiguli ta, para mapasaylo ta. Ang ato na lang ilhon, i-recognize, i-acknowledge siya. Let us pray. Father, how great is your love. Thank you, Lord,
nga ikaw ang naghihimog paagi ug wala kami nimo pasagdi. Nga masilutan pinaagi sa kalayo. Salamat nga ikaw ang nagpadayag sa imong kagalingon ug kami nakaila kanimo. Our prayer, Lord God, help us nga mahimo usab kaming instrumento nga ang uban wala pa madugtong kanimo, makaila kanimo. Panalangini tanan namo mga buluhaton o Dios ni iglesia, even our future activities sa lain-lain lugar, sa Mati, Lord God, magbamungahon kini, anay mga kalag, makaila kanimo, makumit silang kinabuhi da kanimo. Thank you, Ginoo, for your grace. In Jesus' name we pray. Amen.